Gwen was shouting your name. Kasi dito pa lang, ang ginawa kasi nila, nung paglabas, magandang plano eh. Ang sabi ng lalaki, doon ka sa kay Ate Gwen, yung babae. I-jamming-jamming mo siya. I-jamming mo. Tapos habang siya pupunta doon kay Buboy. So while si Buboy nakahiga, nakatagilid, gistab niya dito sa liig. Tapos while doon si ate, narinig na daw niya si Buboy nga parang nagbamakaawa. Pilit si ate na maglabas ng kwarto, tapos ginajamming daw siya. Pero lumabas pa rin talaga siya. So nung nakita niya si Boy, na-shock siya. Na-shock si Gwen. Tapos pagkatapos, nagsama-sama pa din daw si yung babae sa kanya. Nagsama-sama pa daw, pretending na kasama sila, kumbaga, hindi sila magkaaway. So, hinabol niya si Gwen, ginstab ka isa sa liig. Tapos binalikan ng lalaki. Tapos binalikan niya doon si Buboy. Tapos tumakbo pa rin si ate palabas. Sama din si Janice kay para daw hindi obvious na laban sila, hindi malata. So pagkatapos na sinaksak si Buboy, pinuntahan niya naman doon ulit si Gwen sa baba. Doon niya sinaksak, tapos hinila nila doon sa papasok sa pinto. So doon pa grabe ang naranasan ni Gwen. Choking, i-choke siya. Tapos iba kasi pagkalabas ni Gwen ng bahay, ng kusina, sinabihan niya pa, halika na, takbo na tayo, maghingi na tayo ng tulong. Then ito naman, all this time, kakampi niya si Kalan. So, ang nangyari, nagpanggap na nagpawalang malay, nagpawalang malay, nagpanggap siya na lupay-pay siya at binalikan daw siya ni Gwen. So, hinila pa, kaya naabutan na naman siya na doon na yan, na kriminal na yan, na lalaki na yan. At doon pinagtataga-taga habang hinihila paloob. Doon sa confession niya, doon niya tinaga doon sa laundry area. Tapos pagkatapos tinaga, naduguan si ate na dito, kasi dito yung punteriya niya sa liig talaga. Gihila nila doon pa loob. Paghila nila doon, gi-choke. Tapos binatukan nila si Gwen ng baseball bat. Pagkatapos martilyo pa daw sa ulo. Tapos yung yung Pepsi sa kanya sa ulo din. Kasi gumagalaw, buhay pa eh. Buhay pa eh. Tapos sabi niya, ito yung base. Sabi, ikaw. Ihampas pa niya ng base. I mean, with all those struggles ni Ate Gwen, after all, ito pa yung sinabi niya kasi, no, she was not shouting. Hindi daw kasigaw si Gwen, kaya siguro hindi marinig ng mga kapitbahay. She was not shouting. She was only saying, damgulang ni, magdoktor pa ko. Wala ko kabaloon sa akong nabuhat sa imo. Wala, sa akong nabuhat sa imo. Love the